mainit na balita ngayong tanghali. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang komemorasyon ng 126 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Vice President Sara Duterte dumalo ng selebrasyon ng Independence Day sa Davao City. Kaliwat ka ng job fair, isinasagawa ngayong araw kaalinsabay ng Independence Day. Dagdag singil ng Meralco bunsod na mga naranasang yellow alert ipatutupad sa loob ng susunod na 3 buwan. Provisional Authority to operate ng unconsolidated chips hindi na palalawigin ayon sa LTFRB. At BTS member na si Jin nakalabas na ng mandatory military service. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw na Miyerkules, June 12, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdiriwang ng ika-126 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Sinimula ng Pangulo ang Independence Day activities sa pagtataas ng watawat sa Loreto Park kaninang umaga. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribuho, live. Nel, ano ang naging mensahe ng Pangulo ngayong Araw ng Kalayaan? Yes, kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dedikasyon at pagtsatsaga ng mga ordinaryong manggagawa. Ito ang naging sentro ng mensahe ng Pangulo ngayong Araw ng Kalayaan. Ayon sa Pangulo, bagamat ang panahon ay magkakaiba, ngunit pareho pa rin ang ating mga pakikibaka. Patuloy na nakikita ang totoong diwa ng kalayaan sa bawat Pilipino na lumalaban ng patas sa araw-araw ng kanilang buhay. Nakikitaan niya ito sa katatagan ng ating mga magsasaka at mangingisda habang sila'y nagbibigay ng ating pangangailangan. Nakikita rin natin ito sa dedikasyon ng mga guro habang inuhubog nila ang isipan ng susunod na henerasyon. Nakikita ito sa katapangan ng ating mga sundalo habang pinoprotektahan ang bawat pulgada ng ating teritoryo. Ayon kay PBBM, matibay sa kanilang paniniwala na ang mga Pilipino ay hindi kailanman magpapasailalim sa pang-aapi. Sa kanya namang video message, nanawagan si Pangulong Marcos ng pagkakaisa at pagtutulungan. Sa pagharap natin sa mga hamon ng modernong panahon, nawa ay pagtitibayin natin hindi lamang ang ating katapang, kung hindi pati na rin ang ating pagkakaisa at pagtutulungan. Mga kababayan, tayo ang muka ng bagong Pilipinas. Sa sarili nating pamamaraan, maaari tayong maging bayani ng ating makabagong panahon. Gamitin natin ang ating dunong at sipag sa bawat gawain. At ang pinakamahalaga, maging mapakumbaba, mapagmahal sa bayan at marangal tayo sa lahat ng oras. Kaninang umaga, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pagtataas ng watawat sa Rizal Park. Matapos ito ay nagalay siya ng bulaklak sa bantayog ng bayaning si Jose Rizal. Kanina naman ay naganap naman itong Van Dinor dito sa Malacanang at mamayang hapon naman ang Independence Day Parade na tinatawag na inaasahan dadaluhan din ni Pangulong Marcos. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuho. Dumalo si Vice President Sara Duterte sa komemorasyon ng ika-126 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa Davao City. Ito ang muling pagkakataon na humarap sa publiko ang Vice Presidente makalipas ang ilang linggong kawalan ng public engagement. Mula sa Davao City, makibalita tayo kay Lalain Moreno live. Lalain, ano yung naging mensahe ni VP Sara sa selebrasyon ng Independence Day at may iba bang issue pa ba siyang sinagot sa media? Isa sa mga naging mensahe ni VP Sara kanina dito sa pagdiriwang ng Independence Day sa Davao City na wag nating kalimutan na ang tinatamasa nating kalayaan ngayon ay bunga ng sakripisyo at katapangan ng ating mga ninuno. Hinikayat din ito ang mga kabataan
na protektahan ang ating tinatamasang kalayaan ngayon at gumawa ng mga desisyon para sa ating bansa. Ilan naman sa mga issue na sinagot ni Vice President Sara kanina ay itong may kinalaman sa CP ban at itong napabalitang suspensyon ng kanyang kapatid na si Mayor Baste Duterte. Pinangunahan ni Vice President Sara Duterte ang pagdiriwang ng ika-126 Philippine Independence Day sa Rizal Park, Davao City kaninang umaga. Ito ang unang appearance ng ikalawang Pangulo matapos mawala sa limelight ng ilang linggo at napabalita umanong may sakit. Nang tanungin ng mga media sa ambush interview kanina kung may sakit ba ito, sinabi ng ikalawang Pangulo na okay na siya ngayon at nagpapasalamat lamang na nasa Davao City siya para dumalo ng Independence Day. Kapansin-pansin naman na medyo pumayat ang ikalawang Pangulo kumpara sa mga nakalipas na buwan. Ilan naman sa mga issue na sinagot ni VP Sara ang patungkol sa napabalitang suspensyon ng kapatid niya na si Mayor Baste Duterte. Ayon sa kanya, wala siyang alam dito. Positibo din ang ikalawang Pangulo sa pagtanggap ng pagbabawal ng paggamit ng mga personal gadgets sa paaralan kasama na ang mga guro maliban na lamang kung ginagamit ito sa pagtuturo. Samantala, aga tumanggi naman ang ikalawang Pangulo na magbigay ng payag ng tanong nito kung ano ang kanyang comment sa bagong Pilipinas SIM. And muna ating balita mula rito sa Davao City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lalain Moreno. Bukod kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., isang event rin ang pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez sa Bulacan para sa komemorasyon ng Independence Day ngayong araw. Sa panayam kanina kay House Speaker Martin Romualdez, tiniyak nito na titimbanging mabuti ng Kamara ang mga panukalang nakahain upang tuluyang ipagbawal ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Mula sa Malolos, Bulacan, ang detalye alamin natin kay Rosalie Coz live. Rosalie, kumusta ang naging komemorasyon ng Araw ng Kalayaan dyan sa Bulacan? Ella, pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang pagdiriwang ng ika-126 na Araw ng Kalayaan ng Pilipinas sa Baraswain Church dito sa Malolos, Bulacan, dakong alas 8 kaninang umaga. Nagsagawa ng pagtataas ng watawat ng Pilipinas at pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni General Emilio Aguinaldo. Sa mensahe ni Speaker Romualdez, iginiit nitong bilang mga Pilipino sa makabagong panahon, may tungkulin tayong ipagpatuloy ang laban para sa kalayaan, sa kahirapan, katiwalian at kawalan ng katarungan. Samantala, tinanong naman si House Speaker Romualdez kung bukas ba siya na tuluyan ng ipagbawal ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Isang araw ito matapos na ihain ng Makabayan Bloc lawmakers ang isang anti-POGO bill. Ayon sa liderato ng Kamara, dadaan sa proseso ng Kamara ang panukala at pakikinggan ng mga stakeholder kaugnay ng issue. Pakinggan natin ang pahayag ni House Speaker Romualdez. Dadaan din yan sa isang proseso, sa mga hearings. So, papakinggan natin lahat ng mga stakeholders kung ano mga posisyon nila dito at doon natin titimbang kung anong dapat ang pinakamagandang gawin natin. Ayon kay House Deputy Minority Leader at Teachers Party List Representative Franz Castro, umaasa siyang makikita ng liderato ng Kamara ang urgency na ipagbawal na ang POGO sa bansa dahil sa mga krimen at iligal na aktibidad na kinasasangkutan nito ngayon. Nadadawit din anya ang ilan pang opisyal ng lokal na pamahalaan. Samantala, nabanggit naman ni Speaker Romualdez ang gagawin nilang pagpupulong ni Senate President Francis Cheese Escudero. Bukas pa ata yan ang meeting natin at siyempre yung priority legislative agenda at sa totoo lang po sa House of Representatives tapos na at pinasa natin lahat ng priority legislation ng ating mga presidente lalo mga SONA measures at LEDAC. Pero siyempre may bagong leadership ngayon at baka may bagong priorities na i-recomendahin so papakinggan natin po yun. Ella, nadadagdagan naman ang bilang ng mga mambabatas na nananawagan kasabay ng pagdiriwang natin ng Araw ng Kalayaan na sana wag tuluyang masira ang ating bansa, bunsod ng mga kriminalidad at iligal na gawain na isinasangkot yung mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz.
Samantala, sinimula naman ang paggunita sa Araw ng Kalayaan sa San Juan City sa pamamagitan ng isang flag ceremony at pag-awit ng lupang hinirang kasama si Mayor Francis Zamora at Chief Justice Alexander Hesmundo. Sinundan ito ng pag-aalay ng bulaklak at 21 gun salute sa Pinaglabanan Shrine para parangalan ang ating mga bayani na nagbuwis ng buhay para sa bayan. Mula sa San Juan City, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, ano yung naging mensahe ni Mayor Zamora at Chief Justice Hesmundo para sa anibersaryo ng Araw ng Kalayaan? Aga sa talumpati nga ni San Juan City Mayor Francis Zamora kanina umaga ay inalala niya ang kasaysayan o ang pakikipaglaban dito sa Pinaglabanan Shrine na aniya ay pinangunahan nila Andres Bonifacio at Emilio Jacinto at kasunod nga nito aga ay ipinakilala niya ang pangunahing pandangal na si Chief Justice Alexander Hesmundo. Ngayong araw ay ang ika-126 na araw ng kalayaan ng Pilipinas na may temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. At ginunita ito ngayon sa San Juan City sa pangunguna ni Mayor Zamora at Chief Justice Hesmundo. Binigyang diin ni Chief Justice Hesmundo sa kanyang talumpati na huwag nating biguin ang mga lumaban noon para sa ating kalayaan. Balikan at isabuhay din aniya ang diwa ng pinaglabanan. Sinabi niya na tungkulin ngayon ng mga Pilipino na magpalaya ng kapwa sa kagutuman, sa kahirapan, sa pangamba, sa pangaapi at sa walang katarungan. Hindi lang aniya pakikipagdigma na nakukuha ang kalayaan, kundi maging sa pagsisika para mapaunlad ang ating bansa. Aga siniguro rin ng Chief Justice na sinisikap nila ang pagkakaroon ng hustisyang madaling maabot ng tao kung saan ang katarungan ay naihahatid sa agaran. Dagdag rito aga ay sinabi ni Chief Justice na inaasahan pa ang iba't ibang krisis na maaring maranasan ng bansa at ng ating mga kapwang Pilipino, kaya nagpaalala siya na huwag magpatinag o magpatuloy upang ito ay malampasan. Yan muna ang update, balik sa iyo aga. Alright, maraming salamat, Jed Neresina. Muling ipagpapatuloy mamaya ang handog na libreng sakay para sa mga pasaherong sumasakay ng MRT-3, LRT-1 at LRT-2. Unang sinimulan ang libreng sakay kaninang alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. At muling ipagpapatuloy mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ang handog na libreng sakay ay bahagi ng selebrasyon ng 126th Independence Day ngayong araw. Nagsasagawa ngayong araw ng job fair ang Department of Migrant Workers kaalinsabay ng komemorasyon sa anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Higit 6,000 trabaho, mapa-land-base at sea-base ang pwedeng applyan ng mga interesadong aplikante. Nagsimula ang job fair kaninang alas 10 ng umaga at tatagal hanggang mamayang alas 4 ng hapon. Magtungo lamang sa Level 3 ng Robinson's Galleria sa Ortigas Avenue, Quezon City para sa mga gustong mag-apply. Paalala ng DMW, dalhin lamang ang mga kinakailangang requirements gaya ng resume at iba pang mga dokumento. Malaki ang posibilidad na maabot ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang tinataya nitong 2 hanggang 4% na inflation rate para sa taong 2024. Ayon sa isang ekonomista, umeepekto na ang mga ipinatupad na hakbang ng pamahalaan na naglalayong mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. Ang detalye sa ulat ni Nel Maribuho. Posibleng kayanin ng Pilipinas na maabot ang 2 to 4% inflation rate para sa buong taon ng 2024. Ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, maaaring bumagal sa 3.6% ang inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo. Paliwanag niya, nagkakaroon na ng positibong epekto ang ilang ipinatupad na hakbang ng Administrasyong Marcos na layong mapababa ang presyo ng ilang produktong agrikultura. Isa na rito ang pananatili sa ipinapatupad ng mababang taripa sa imported na karne ng baboy at mais sa ilalim ng Executive Order No. 50. Ano yung non-monetary measures, yung Executive Order ng No. 50? So, gumagana naman yung mga yun. Di ba? Gumagana naman. Pati yung, ito rin, yung at least ma-enhance yung importation procedures, yung timeliness, mapabilis, yung proseso, no?
at hindi ma-delay yung mga importation ng mga basic necessities na yan. Kamakailan naman inaprubahan ng National Economic Development Authority Board ang pagtapyas ng 20% sa ipinapataw na taripa sa bigas. Dahil sa nakikitang posibleng pagbagal ng inflation ngayong taon, ayon kay Rica Fort, maaari nang bawasan ng BSP ang ipinapataw na interest rate. Which is well within the BSP's inflation target of 2 to 4%. So meaning, justified yung central bank na mag-cut ng interest rate. Kung ano na, anytime na, yun, in the coming months, no? Pwede na. Ang interest rate ay basihan ng mga bangko sa ipinapataw na tubo sa mga pautang. Itinataas ng BSP ang interest rate upang mapigilan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pagsadsad ng halaga ng piso. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na nagpapalawak sa saklaw ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Nakasaad sa panukala na kasama na sa cash grants ng 4Ps ang mga buntis at nagpapasusong ina upang matiyak ang kalusugan ng kanilang mga anak sa unang 1,000 araw nito. Inatasan ng Pangulo ang DSWD at NEDA sa pagsasapinal ng numero at kinakailangang adjustment sa pamamagitan ng cash grants. Ang nasabing adjustment ay magpapataas ng purchasing power ng mga benepisyaryo at makakapagbigay ng insentibo para mapabuti ang kanilang pagsunod sa mga kondisyon ng programa na makakaiwas sa malnutrisyon at stunting. Nakatakdang bumisita sa Pilipinas bukas, June 13, ang Minister of Foreign Affairs ng Hungary na si Peter Szijjártó. Pangungunahan ni Szijjártó kasama ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang 8th Philippines-Hungary Political Consultations. Makikipagpulong din ang Hungarian Foreign Minister kila DTI Secretary Alfredo Pascual at DMW Secretary Hans Leo Kakda. Highlight din ng pagbisita ang pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng relasyon diplomatiko sa pagitan ng Pilipinas at Hungary. Inisyuhan na ng show cause order ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang operator ng jeep na nag-body shame sa isang pasahero noong June 7. Ipinatatawag ng LTFRB ang may-ari ng jeep na sangkot sa insidente at pinadadalo sa isang pagdinig na gaganapin sa Biyernes ng alas 2:30 ng hapon. Nag-ugat ang issue mula sa post ng pasaherong si Joyce Gutierrez. Kwento nito, pinababa siya ng driver ng jeep na kanyang nasakyan dahil umano sa pagiging mataba ng kanyang pangangatawan. Kinunan niya ito ng video at dumulog sa kinauukulan upang ireklamo ang pangbabastos at pamamahiya sa kanya ng driver. Muli namang ipinaalala ng LTFRB na hindi maaaring mamili ng pasahero ang mga driver ng mga pampublikong sasakyan at lalo't higit na ipinagbabawal ang pagtanggi sa mga ito dahil lamang sa kanilang timbang. Ipatatawag ng Quezon City Police District o QCPD ang leader ng Manibela Transport Group na si Mar Valbuena kaugnay ng reklamong isinumite ng radio reporter ng DZRH na si Val Gonzalez laban sa grupo. Ito ay matapos na makaranas ng pisikal na pananakit ang mamamahayag mula sa ilang miyembro ng Manibela. Naganap ang nasabing pangyayari habang isinasagawa ang transport strike ng grupo. Ayon kay Yusek Paul Gutierrez, Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS, nakikipag-ugnayan na sila sa QCPD upang ipatawag ang leader ng grupo. Tinawagan din po natin si Quezon City Police District Director, Police Brigadier General Red Maranan, at tayo naman po yung natutuwa at nakatutok din po siya sa nangyaring insidente. At ang sabi ko nga po sa kanya, at the minimum ay kasama sa ipatawag ito pong presidente po ng Manibela na si Mr. Valbuena upang ipaliwanag niya at panagutan niya yung ginawa po ng kanyang mga miyembro dito po sa ating kapatid sa media.
Hindi na palalawigin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang provisional authority to operate ng mga jeep na hindi nakapasok sa franchise consolidation. Ayon kay LTFRB Chairperson Teofilo Guantis III, wala na sa kanilang plano na pag-aralan pa ang hiling na ito dahil nakatuon na sila ngayon sa implementasyon ng modernization program. Sa ngayon, pending pa ang guidelines para sa on-the-ground apprehension ng unconsolidated jeepneys dahil hindi pa ito naaprubahan ng Department of Transportation. Gayunman, nagsimula na sila ng crackdown sa mga kolorum na jeep gamit ang ibang pamamaraan. Ang isang jeep na mahuhuling hindi rehistrado ay kailangang magpakita ng papeles na magpapatunay na sila ay nakapag-consolidate kapag tinubos na nila ito. Uunti-untiin ng Manila Electric Company o Meralco ang dagdag singil na nakatakda sanang isama sa electric bill ng mga customer ngayong buwan ng Hunyo. Partikular ito sa pagtaas ng presyo ng generation charge, bunsod ng manipis na supply ng kuryente sa Luzon Grid sa mga nagdaang buwan. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, ilang buwan sisingilin ng Meralco sa consumers itong dagdag singil sa kuryente? Hahatiin sa tatlong buwan ang dagdag singil sa generation charge ng Manila Electric Company o Meralco. Batay sa pahayag na inilabas ng Meralco, imbis na bayaran lahat ng mga Meralco customers ang dagdag singil ngayong buwan ng Hunyo, uunti-unti na lang ito mula Hunyo hanggang Agosto. Nauna lang sinabi ng Meralco na inaasahan ang dagdag singil sa kuryente ngayong buwan bunsod ng pagtaas ng presyo ng generation charge dahil sa pagnipis ng supply ng kuryente sa Luzon Grid sa mga nagdaang buwan. Ngunit sinirekomenda ng naturang power distributors sa Energy Regulatory Commission o ERC ang unti-unting pagbabayad ng dagdag singil na inaprubahan naman ng komisyon. Ayon pa kay Meralco spokesperson Joe Daldariaga, ito ay upang hindi masyadong maapektuhan ang kanilang mga customer sa pagtaas ng bill sa kuryente. Bukod dito, hiniling din ng Meralco na ipagpaliban ng koleksyon ng bahagi ng mga babayarin sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Bunsod nito, inatasan ng ERC ang lahat ng mga power distributors sa Luzon at Visayas na hintayin ang final billing ng operator ng WESM bago maglabas ng June 2024 bills. Inaasahan naman na mababa ang final bill na ito kaysa sa naunang inilabas. Tiniyak naman ng Meralco na susunod sila sa direktibang ito ng ERC at maghihintay sa adjusted billing ng WESM operator bago maglabas ng final rate ngayong Hunyo at makapaglabas ng bills ng kuryente para sa mga customer nito. Inaasahan naman inabituan naman ng Meralco ang kanilang mga customer na bahagyang maantala ang kanilang pagpapadala ng mga bill ng kuryente dahil na nga sa mga adjustments na ito. Yan muna ang latest balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Hiwala ang ilang mambabata sa Kamara na uusad na ngayon ang mga panukalang ipagbawal ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Sa gitna ito ng sunod-sunod na krimen at iligal na aktibidad kung saan idinadawit ang POGO. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Naghain na ng panibagong panukala sa Kamara upang ipagbawal ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Inihain ng Makabayan Bloc Lawmakers ang House Bill No. 10525 o Anti-POGO Act of 2024. Layo nitong pawalang bisa ang lisensyang ipinagkaloob sa POGOs. Sa gitna ito ng pagkakadawit ng POGO sa iba't ibang krimen, gayon din sa mga illegal na aktibidad tulad ng money laundering, illegal immigration at employment, kidnapping at iba pang karahasan. Ayon kay Congresswoman Castro, umaasa siyang uusad ang panukalang ipagbawal ang POGO sa bansa dahil sa mga lumalalang pangyayari ngayon kung saan sangkot pa ang ilang opisyal ng lokal na pamahalaan. Hopefully dahil doon sa mga nagaganap na mga recent na mga pangyayari na palala ng palala na na-involve na rin ang mga local officials ay siguro makikita na rin ng leadership ng House of Representatives. It's urgent
na dapat ay ito ay dinggin na rin, no, lahat ng mga bills banning pogo. May ilan ng panukalang batas na inihain dito sa Kamara noong 2022 at 2023 na naglalayong ipagbawal at ideklarang iligal ang pogo sa bansa. Kabilang na ang House Bill No. 5082 ni Manila Representative Benny Abante Jr. Gayunman, nakabinbin pa ito sa Kamara. So, anyway, yung resolution that I filed banning pogo has been approved in the committee. So, palagay ko, ngayon pagkatapos ng SONA, isasalang na yan sa plenary, no? Hopefully, in the Senate naman, makikita naman nila yung talagang nangyayari sa bansa natin when it comes to pogo. So, palagay ko, suportahan naman ng Senado ang House tungkol dito. Isang panukalang batas na rin ang naihain na sa Senado ni Senator Sherwin Gatchalian na layon ding pawalang bisa ang Republic Act 11590 na nagbubuwis sa mga pogo. Batay naman kay Congresswoman Castro, dapat magsalita na rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa pogo. Dapat ay magsalita na rin si President Marcos Jr. kasi siya lang naman yung pwedeng magsabi, no? At kung sasabihin niya na ibaban talaga yung mga pogo, dito ay mainam yun. Pero kung hindi siya nagsasabi, baka ano bang masasabi natin dyan? May pinoprotektahan ba? So yun yung tanong natin. Ayon naman sa Philippine Amusement and Gaming Corporation, hindi ang mga lisensyadong pogo ang totoong banta, kundi ang alien hackers, scammers at cyber criminals na bahagi umano ng mga sindikatong nag-ooperate ng illegal na pogos. Si Albay 2nd District Representative Joey Salceda, House Committee on Ways and Means, suportado naman ang pag-phase out sa mga tinatawag nitong bad and mediocre licensees sa offshore gaming licensees at hindi ang buong industriya. At dapat din anyang ipatupad ang batas. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inalis na sa pwesto ang Provincial Director ng Pampanga Provincial Police Office na si Police Colonel Levi Hope Basilio. Ayon kay PNP-PIO Chief Police Colonel Jean Fajardo, ito ay habang isinasagawa ang investigasyon sa natuklasang iligal na operasyon ng pogo na sinalakay ng mga otoridad sa Porac, Pampanga noong June 4. Magsisilbi namang officer in charge ang kanyang Deputy Provincial Director for Administration na si Police Lieutenant Colonel Maylani Castillo. Nasagip sa naturang Pogo Hub ang nasa 106 na mga dayuhan at ang 36 na mga Pilipino matapos ang ginawang pagsalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Na-monitor ng Philippine Navy ang pagdami ng Chinese vessel sa West Philippine Sea ngayong linggo. Ngunit wala namang dapat ikabahala dahil bahagi ito ng maritime exercise ng People's Liberation Army Navy sa nakalipas na linggo. Samantala, ayon sa Philippine Navy, tinitignan na ng mga otoridad ang mas malalim na koneksyon ng mga pogo sa iba pang mga krimen. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlal. Na-monitor ng Philippine Navy na dumami ang mga Chinese vessels sa West Philippine Sea sa nakalipas na isang linggo. Mula June 4 hanggang 10, umabot sa 146 ang kanilang namataang sasakyang pangdagat ng China kumpara sa 125 noong nakalipas na isang linggo. Pinakamarami ang sa People's Liberation Army o PLA Navy vessel na mula sa 11 ay umabot na sa 22. Ang Chinese Coast Guard vessel naman na mula sa Siam, 16 na ito ngayon. At ang Chinese Maritime Militia vessel na mula sa 105, naging 108 na. Pinakamaraming namonitor ng pagdami ng barko sa Bajo de Masinloc, Ayungin Shoal at Pag-asa Island. Ngunit mas kapansin-pansin ang pagtaas ng bilang ng mga Chinese warship sa Ayungin Shoal. The increase is in the number of PLA Navy ships, which could be attributed to the just concluded exercises conducted by the PLA Navy last June 2, 3, and 4 in the vicinity of Sabina Shoal. Sa kabila nito, hindi naman dapat ikabahala ang pagdami ng mga Chinese vessels sa West Philippine Sea.
Ngunit kinundina ng Philippine Navy ang isinagawang maritime exercise ng People's Liberation Army Navy noong June 2 hanggang 4 sa bisinidad ng Sabina Shoal na nasa exclusive economic zone ng bansa. Their presence by itself is already escalatory. Whatever actions they do in furtherance of their illegal, coercive, aggressive, and deceptive presence will only point out that they have no right to be within our exclusive economic zone. Samantala, para naman sa Philippine Navy, hindi pa nila ikinukonsiderang banta sa national security ang mga krimeng kinasasangkutan ng mga pogo sa bansa. Ayon kay Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, inaalam pa nila kung may mas malalim na koneksyon ang mga pogo sa mga hindi pangkaraniwang krimen. What is happening is there is a increase in the monitored unusual incidents perpetrated by the presence of Chinese nationals. Without saying yet that these are risks to national security, what we have seen are violations of simple or rather simple common crimes. Right now we are looking into deeper connections of the POGO for other violations which may go beyond common crimes. Ang Armed Forces of the Philippines naman ay inaalam na kung mga lehitimong uniforme ng People's Liberation Army ang nakuha sa Lucky South 99 compound sa Porac, Pampanga. So for the part of the AFP, we will be supporting in the manner of yung concern natin, which is national security. And with the uniforms that we're seeing, these are all parts of evidences at hand. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, nais muna nilang matiyak kung talagang pag-aari ito ng mga sundalo ng China bago maglabas ng reaksyon o pahayag tungkol dito. So we are trying to look at the veracity of the report, whether they're legit uniforms, and these are also very few in number, no, to be part of a troop. So we do not want to unnecessarily cause panic to the general public. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinuwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang paggamit ng sobrang puwersa ng mga pulis para hulihin si KOJC leader Apollo Quiboloy at 5 kapwa akusado nito. Magsasampa naman ang kasong obstruction of justice ang Police Regional Office 11 sa 6 na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na umatake umano sa pulis. Narito ang report ni Lalaine Moreno. Suportado ni Vice President Sara Duterte ang mga makataong pagpapatupad ng batas sa bansa. Sa inilabas na statement ni VP Sara, kaisa ito sa mga nananawagan ng maayos, katanggap-tanggap at makataong pagpapairal ng hustisya. Ang pahayag ng ikalawang Pangulo ay kasunod sa pagsilbi ng warrant of arrest ng PNP kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy at 5 pang akusado sa Davao City noong Lunes. Ayon pa kay VP Sara, questionable ang pagpapakita ng PNP ng labis na puwersa sa harapan ng mga sibilyan. Pinapaalalahanan din ito ang mga otoridad na dapat isaalang-alang ang kaligtasan ng lahat, lalo na ang mga kabataan at sibilyan sa pagpapatupad ng batas. Anya, ang paggamit ng dahas ay paglapastangan sa demokrasya. Lagi ding paratilihin ang kapayapaan at kaayusan sa bansa. Naghahanda naman ang Police Regional Office 11 sa pagsasampa ng kasong obstruction of justice sa 6 na miyembro. Ayon sa PRO 11, imbis na papapasukin, inatake umano ng mga supporters ni Quiboloy ang mga otoridad na magsisilbi sana ng warrant of arrest sa kanilang compound sa Barangay Tamayong, Calinan District, Davao City. Gumamit pa umano sila ng mga bolo at improvised marble gun. Kaya inaresto ng mga pulis ang 8 nanlaban, kabilang na ang 2 minor de edad. During sa pag-serve ng warrant of arrest, they resisted and then inattack nila yung mga police officers na pumasok sa area while using their bladed weapons. Yung mga bolo, itak. Dinala mga ito sa Calinan Police Station at pinakawalan din habang wala pang formal complaint. Nanindigan naman ng Police Regional Office 11 na legal ang kanilang ginawang pagpasok sa mga properties ni Quiboloy kahit wala silang dala na search warrant. Wala yung liability in the sense na kasali yun siya sa Criminal Rules of Procedure Section 11
na police officers have the right to break any building or enclosure kung hindi pinapasok after nagpakilala at sinabi kung ano yung purpose. Iginagalang din ito ang karapatan ng KOJC na magsampa ng kaso laban sa mga otoridad. Sa official statement ng Kingdom of Jesus Christ sa KOJC, mag-aayon sila ng reklamo sa mga pulis na umaresto sa kanilang kasamahan. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tinawag ni Davao City Mayor Baste Duterte na isang chismis lamang ang mga kumakalat na balitang sususpindihin ito ng administrasyon. Sa kanyang Facebook post noong June 6, sinabi ni former presidential spokesperson Attorney Harry Roque na susunod na sususpindihin ng administrasyon ang nakababatang Duterte dahil umano ito sa pambabatikos ni Mayor Baste sa Marcos administration at pagsama sa mga maisog prayer rally. Sususpindihin po nila ang ating Mayor Baste Duterte. Siyempre, dahil rockstar ang Mayor Baste Duterte sa lahat ng maisog rally at siya po talaga ay mainstay ng maisog rallies, Mayor Baste Duterte ang isususpinde. Ayon kay Mayor Baste, hindi umano siya natatakot dito at sa halip ay nagpapasalamat siya sa mga taga Davao sa pagsuporta sa kaniyang pamilya. Pero kung ingnon mo nahatlok bago o nahuraw bago niya, los niya. Wala may kuwan, wala man ko'y unang-unas tanan, tangtangon ko nila. Wala ko nang ambiso na rin kung asa magulon. Itungtong ko kung asa ko karoon itungod. Gusto ko magpasalamat sa inyo kay inyong himong presidente, tinabangan niyo kong papa. Nakasweldo akong papa, mahimong trabahantes gobyerno, mahimong mayor. Dinakoy bugas, kami kikaon sa mga misa. Kamoy nagbuhi sa kuha, nagdakok ko ba? Wala niya ako dari karon, gusto ko mabalo sa inyo ang pasalamat. Una nang sinuspindi si Cebu City Michael Rama at Davao del Norte Governor Edwin Hubahib na kilalang mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Itinanggi ng abogado ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. na muling inaresto ng mga otoridad sa Timor-Leste ang dating mambabatas. Ito ang nilinaw ng kampo ni Teves kaugnay sa naging pahayag ng Department of Justice o DOJ. Alamin natin ang detalye kay Dante Amento, live. Dante, kung hindi muling inaresto, ano daw ang ginawa kay Teves? Magandang tanghali, Ella. Sa panayam ng media sa abogado ni dating Congressman Arnolfo R. Teves Jr. na si Attorney Ferdinand Topacio, pinaliwanag nito na wala naman daw nangyaring muling pag-aresto nga o re-arrest kay Teves. Ayon kay Topacio, inilagay lang sa kustudiya ng korte ang dating mambabatas. Ito ay bahagi umano ng panuntunan habang dinidinig ang extradition request o hiling ng Pilipinas na ibalik dito sa bansa si Teves dahil sa mga kinakaharap nitong kaso. Kaparehong-kapareho anya ito sa ginagawa dito sa bansa. Kaya naman, binigyang diin ni Topacio na mali ang sinabi ni Department of Justice o DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano na hinuli muli ng mga otoridad ang kanyang kliyente. The court may ask that the extraditee be placed in the custody of the court to ensure that he will be attending the proceedings. So yun po yun. So hindi po totoo ang sinasabi ni Ase Clavano that misleading daw or irresponsible yung aking statement. Ella, dagdag pa ni Topacio, ang naging reaksyon ni Teves nung ilagay sa ulit sa kustudiya ng mga otoridad ay nagpapasakop naman ito. Wala naman daw selda doon sa holding area kung saan inilalagay ang dating mambabatas. Nang payagan anya itong pansamantalang o bigyan ng pansamantalang kalayaan ay nagawa pa nitong makita
ang kanyang pamilya sa Timor-Leste. Yan man ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Aabot sa higit 800 trabaho ang iniaalok ngayon ng Department of Labor and Employment Cordillera sa isinasagawang Kalayaan Job Fair sa pinakamalaking mall sa Baguio City. Mula sa City of Pines, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, ano-ano yung in-demand na trabaho ngayon dyan sa Job Fair sa Baguio City? Yes, Aga, magandang tanghali. Ayon sa pamunuan ng Department of Labor and Employment Cordillera, in-demand jobs ang Business Processing Outsourcing o BPO. Top occupations na hinahanap din ng mga job seeker ang pagiging service crew, cashier at sales lady. Para sa mga job seekers o mga walang trabaho, samantalahin ang naturang oportunidad sa pamamagitan ng job fair, madaragdagan ang labor force at tataas ang employment rate sa Cordillera. Higit 800 trabaho ang alok ng Department of Labor and Employment Cordillera sa ginanap ngayong araw na Kalayaan Job Fair sa pinakamalaking mall sa Baguio City. Bahagi ito ng ika-126 na selebrasyon ng Independence Day ngayong June 12, 2024. Ayon kay Dolly Carr Regional Director Nathaniel Lacambra, 40 na local agency ang nag-alok ng trabaho. Para sa mas malaki ang pagkakataon na makuha sa trabaho, paalala ng Public Employment Service Office ng Baguio, pumunta sa venue on time, dress proper attire, pumunta sa job fair at magdala ng multiple copies ng mga kinakailangan na dokumento at resume. Ngayong Kalayaan Job Fair, walang alok na trabaho sa ibayong dagat. Samantala, nagkaloob din ang Dolly Carr ng starter kit na nagkakahalaga ng 30,000 worth of assistance sa 22 parolees o mga parulado na dating convicts na may release of parole ng Baguio City. Ito ay sa pagtutulungan ng Department of Justice at ng DOLE. Ang binigay na starter kit ay hindi pera kundi gamit sa rice vending, food products, welding machines, gamit sa carpentry at iba pa. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Samantala, iba't ibang aktibidad din ang isinagawa sa Bicol ngayong araw bilang pakikiisa sa Independence Day, kabilang na ang Walk for Peace at Kalayaan Job Fair. Mula sa Daet Camarines Norte, makibalita tayo kay Brian Baldaraje live. Brian, papaano ginunita ng mga taga Bicol ang araw ng Kalayaan? Ella, dito sa bayan ng Daet, Cam Norte, isang Walk for Peace ang isinagawa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno bilang pakikiisa sa selebrasyon ng 126th anniversary o Independence Day ng bansa. Ella, sama-samang naglakad ang mga kawani ng gobyerno sa Camarines Norte upang ipakita ang pakikiisa sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ngayon sa bansa. Ayon sa mga opisyal ng lalawigan, layo ng nasabing aktibidad na ipanawagan sa mga Pilipino ang patuloy na pakikiisa sa paglaban sa mga nagtatangkang guluhin ang kapayapaan na patuloy na tinatamasa ng bansa. Sa bayan naman ng Vinsons, dito pa rin sa Cam Norte, ipinarada ang pinakamalaking watawat ng Pilipinas sa probinsya. Ang nasabing bandera ay may laking 10 feet at 10 feet at 20 feet. Samantala sa Legazpi naman, isang job fair ang isinagawa ngayong araw ng Department of Labor and Employment o DOLE. Aabot nga sa 5,000 job vacancies, local at overseas, ang alok na trabaho sa binuksan job fair ngayong araw doon. Karamihan sa mga inalok na trabaho abroad ay account officer, sales representative, HR specialist at marami pang iba. Sa mga trabahong lokal naman, Ella, ay karamihan na inaalok ay service associate, salesman at merchandiser at iba pa. Trabahong alok mula sa mga government offices gaya ng Philippine Statistics Authority or PSA naman sila ng mga enumerator. Ang ay nilahukan ng 30 employer mula sa iba't ibang kumpanya sa Bicol Region at iba pang lugar sa bansa. Isinasagawa ito ngayong araw sa 3rd floor ng SM City Legazpi na nag-umpisa kaninang umaga na tatagal naman hanggang mamayang 4:00 ng hapon. Iba't ibang mga programa din ang nakapaloob
sa nasabing aktibidad. Kabilang na nga rito ay ang paglalagay ng kadiwa ng Pangulo. Meron ding livelihood fair, awarding of livelihood grants at tupad payout. Ela, bukod sa job fair, may services din na isinasagawa dito gaya ng Service of Safety Officer 1 training, Labor and Employment Education Services at skills demonstration naman mula yan sa TESDA. Yan muna latest mula dito sa Bicol. Balik sa inyo, Ela. Maraming salamat, Brian Baldaraje. Nananatiling nasa Alert Level 2 ang sitwasyon ng Bulkang Canlaon sa Negros Island. Gayunman, ayaw pa rin magpakampante ng mga otoridad kaya't patuloy na nakaalerto ang Office of the Civil Defense Region 6 sakaling umakyat ang alerto ng bulkan. Mula sa La Castellana, Negros Occidental, may report si Gladys Tumabi live. Gladys, kumusta na yung sitwasyon ng mga residenteng nagsilikas mula nang mag-alboruto ang Bulkang Canlaon dyan sa Negros? Aga, araw-araw ay nadadagdagan ang bilang ng mga evacuees dito sa munisipalidad at ang mga bagong inililikas dito ay agad binibigyan ng family food packs at kits para sa kanilang mga gagamitin habang sila ay pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center. At bagaman pinagsisikapan ng lokal na pamahalaan na maibigay ang pangangailangan ng bawat isa at though appreciated naman ito ng mga evacuees, ang kanilang hinaing laman o isa sa kanilang mga hinaing ay ang mainit sa loob ng kanilang mga tinutuluyan, especially may mga kasama pa sila sa loob ng mga silid-aralan. At yun nga, aga ayon sa Office of the Civil Defense Region 6, maraming komunidad ang maaapektuhan kung aakyat man sa Alert Level 3 ang Bulkang Canlaon. At ang munisipalidad ng La Castellana ang direktang maaapektuhan. Inilalatag na ng OCD ang mga hakbang na gagawin sakaling mangyari ang pagtaas ng antas ng bulkan. Tataasan o ilalayo pa ang distansya ng permanent danger zone mula sa bulkan at gagawin itong 6 kilometers. At para matiyak ang kaligtasan ng mga residente, magpapatupad ng forced evacuation ng OCD partikular sa La Castellana. Tinatayang nasa 20,000 individual ang ililikas. Ayon kay Director Raul Fernandez ng OCD Western Visayas, dadalhin ang mga evacuees sa identified location sa Baguio City. At kung maabutan pa ng ashfall ang lugar, ililipat ang mga ito sa Panaad, Bacolod City. Magiging katuwang ng OCD ang lokal na pamahalaan ng La Castellana, ang mga pulis at AFP sa mobility ng paglikas. At ang magiging hamon na lamang para mas mapabilis ang gagawing paglikas ay ang pagkumbinse sa mga residente na sumama. Sa ngayon nga, nananatiling nasa Alert Level 2 ang Bulkang Canlaon. Aga, ang payo sa mga residente dito sa La Castellana ay maghanda ng kanilang go bag na para lagyan ng kanilang mga gamot, mga mahahalagang bagay nila para sakaling umakyat sa Alert Level 3 ang Bulkang Canlaon at magpatupad o kinailangang magpatupad ng forced evacuation o immediate evacuation, itong kanilang go bag ang kanilang agad na dadalhin. At yan muna ang ating update mula dito sa La Castellana. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Gladys Tuwabi. Nasasayang na lamang ang nasa tone-toneladang tamban na nahuhuli sa Bulan, Sorsogon dahil sa oversupply. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, bakit may oversupply ng isdang tamban ngayon sa Bulan, Sorsogon? Wala bang ibang pwedeng pagdalhan sa mga huling isda na yan? Yes, Ella, may pinagdadalhan naman na mga isda doon sa nahuli lang isang tamban sa Bulan. Ito yung mga pagawaan ng sardinas. Pero nag-stop buying din naman ito dahil so oversupply na ang mga isdang tamban doon sa Bulan, Sorsogon. Nasasayang na lamang ang mga huling isdang tamban na mga isda sa Bulan, Sorsogon. Umaabot na nga halos sa tonelada ang nasasayang at hindi na naibebenta pa. Ay pa sa mga isda, iniiwan na lamang sa dalampasigan pa mismo ng karagatan. Ay iba naman inihuhulog uli sa tubig pa, kasama pa pati ang kalalagyan ng mga ito. Kahit ibenta ng mas mababang halaga na halos 300 pesos kada isang banyera na naglalaman ng halos 60 kilo ay hindi na ito nabibili dahil sa daming isang tamban sa lugar. Ang iba naman ipinamimigay na lamang kagaya itong isang mga isda na dinadala sa kanilang mga kapitbahay. Humihingi naman ng tulong ang mga isda na sana ay matulungan sila ng gobyerno upang huwag masayang ang mga nahuhuli ng isda.
Isa sa posibleng gawin ay ibenta na lamang ito sa mga gumagawa ng bagoong para mapakinabangan. At sa kanya ay ginagawa ng paraan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na meron silang inilaang proyekto doon sa mga isda, yung sa partikular doon sa Castilla Sorsogon na ginagawa na lamang tinapa itong mga isdang tamban doon sa Sorsogon. Ella. Alright, maraming salamat, Jerry Galicia. Nagpakawala ng warning shots ang South Korea matapos aksidenteng tumawid sa shared border ang North Korean troops noong linggo. Sa news briefing kahapon, ipinahayag ng South Korean military na agad namang umatras ang kanilang counterpart. Wala rin anya silang nakitang indikasyon na may intensyon ang North Korean soldiers na lusubin sila. Ang insidente ay nangyari sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang panig kasunod ng balloon incidents at loudspeaker propaganda ng Seoul sa border. Una nang nagbabala si Kim Yo-jung, kapatid ng North Korean leader na si Kim Jong-un, na lubhang delikado ang ginagawang ito ng South. Hindi pahuhuli ang ating mga kababayang Pinoy sa Land Down Under o Australia sa pakikiisa sa 126th Philippine Independence Celebration. Sa pangunguna ng Filipino community leaders, kasama ang suporta ng Philippine Consulate Offices ng Queensland at New South Wales, Australia, ginunita ng mga Pinoy sa bansa ang Araw ng Kalayaan sa pamamagitan ng iba't ibang paraan ng pagdiriwang na talaga namang tatak Pinoy. Narito ang report ni Azel Kaisi. Masaya at makulay na ginunita ng ating mga kababayang Pinoy sa Queensland at New South Wales, Australia ang pagsapit ng 126th Philippine Independence Day. Sa Queensland, ginanap ang Bayanihan Festival o Queensland's biggest Filipino festival noong June 1 na inihanda ng Filipino-Australian Brisbane Society o FABS at sa suporta ng Filipino business owners maging ng Queensland Government at Logan City Council. Dinayo ng nasa 10,000 na manonood ang festival kung saan ipinakita ang diwa ng bayanihan sa pamamagitan ng pagbuhat ng authentic na bahay kubo. Tampok din ang 55 foods and other services stalls, tinikling and cultural dance presentations at OPM music. Ayon kay FABS President Dixie Morante, pinili nila ang tema na kinabukasan para sa festival ngayong taon. So this year, nag-focus kami sa kinabukasan kasi importante na ang mga kabataan natin, which is our future, ang kinabukasan, ay mamulat sa ganitong klaseng kultura. Sa New South Wales naman, ang Rhythm of the Philippine event noong June 8 ay binuksan sa pamamagitan ng flag raising ceremony at pag-awit ng lupang hinirang. Tampok din sa selebrasyon ang cultural presentations ng Senior Citizens Choir, ang Baybayin Bilinguistic Student Mark Ong at mga tinikling at ethnic dances. Binuksan din ang Philippine Cultural Exhibition sa Max Weber Library kung saan nakadisplay ang mga libro by Filipino authors, Philippine flags, at mga ethnic at national clothings, handog ng Filipino community at sa suporta ng Blacktown City Council Sister Cities Committee. Para naman sa ating mga kababayan, hindi sila pahuhuli sa paggunita sa Philippine Independence Day celebration kahit sila ay nasa Australia na. Kahit na nakarating ako sa Australia o kahit sa ibang bansa, so nasa puso ko pa rin yung pagiging Pilipino. It's the only opportunity we get together to enjoy our culture as Filipinos. At masaya na makahalubilo ang mga kapwa nating Pilipino na nakikisaya din sa programa na ganito. We also miss the Filipino food. I think also if the younger generation, this will help you remember it and also embrace it as much as you can. Binigyang diin naman nila Honorary Consul Attorney Cheryl Gabutero mula sa Queensland at Consul Sheila Meritario sa New South Wales ang dapat gawin ng ating mga kababayan
upang mapangalagaan ang kalayaang tinatamasa natin. First and foremost, I think education and always being aware of our cultural roots and our history. So, of course, we have second generation, third generation Filipinos here, and it's really upon the older generation to educate the younger generation. I think it's just the simple keeping alive of our traditions, to preserving our heritage, preserving our culture, wearing our traditional clothes, singing our Filipino music is already enough to preserve our culture. Nakiisa rin ang ilang government official mula sa Queensland at New South Wales sa Philippine Independence Day celebration at binigyang papuri ang ating mga kababayan. But what we feel is that they bring a lot of economic prosperity to our state, of course a lot of social benefit as well, but they're also very giving people. Filipino community is the friendliest community we have in Logan. Happy Independence Day. I hope you enjoy this weekend and also the day itself with family and friends, and obviously that you keep giving to society as you always do. Sa pagkakaisa ng mga Filipino community and organization leaders dito sa Queensland at New South Wales, kasama ng consulate offices na ipagdiriwang ng ating mga kababayan ang 126 Philippine Independence sa pamamagitan ng makukulay na celebratory events. Malinaw na patunay rin ng matibay na Philippine-Australia relations ang pakikiisa ng mga government official at ang patuloy na pagkilala nila sa kontribusyon ng mga Pilipino sa bansa. Azel Kaisip, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Good news para sa lahat ng fans ng K-pop supergroup na BTS. Opisyal nang nakalabas ngayong araw ang BTS eldest member na si Jin matapos na makumpleto ang 18 buwan na mandatory military service. Ang military discharge ni Jin ay kaalinsabay ng selebrasyon ng 11th anniversary ng BTS. Emosyonal na nagpaalam si Jin sa kanyang mga kasamahan sa military training, habang masaya naman siyang sinalubong ng mga kapwa BTS members na sina RM, V, Jimin, J-Hope at Jungkook. Sa isang hiwalay na picture, makikitang masayang magkakasama ang 7 BTS member kabilang na si Suga. Si Jin ang kauna-unahang BTS member na pumasok sa mandatory military service noong December 2022. Habang kasalukuyan namang nasa active military service ang 6 pang miyembro ng BTS. Inaasahan na muling mabubuo ang K-pop supergroup sa taong 2025. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 11, versikulo 23 na nagsasabi, ang nasa ng matuwid ay buti lamang, ngunit ang hintay ng masama ay poon. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.